What's up guys? Alam niyo ba kung bakit nahihirapan ang mga Filipino teachers na humanap ng mga bahay na paupahan or mga apartment dito sa United States the moment makarating sila dito? Yun ang pag-uusapan natin. This is Sir Eric and this is Teaching Life Recently. By the way, I'm speaking from my experience. So yun yung hinashare ko, yun yung na-experience ko at saka yung alam ko na experience ng mga bagong dating na Pilipino dito sa United States, especially sa lugar namin. By the way guys, yung mga rentahan na bahay dito ay nasa dalawang klase. Unang-una yung talagang bahay, yung nakikita natin sa regular na itsura ng isang bahay na nakahiwalay, na may sariling pwesto, may sariling lupa. Tapos yung mga apartment naman, sila yung mga idea natin na tabi-tabi, mga pinto-pinto, mga ganon. Anyway, so yun yung dalawang klase ng bahay na pwede natin tirahan dito sa United States. So as of the moment, kami ay nakatira sa isang bahay. So meron na may kasama kami isang kaibigan dito sa bahay na nirerentahan namin. Tapos marami rin tayong kaibigan na nagre-rent sa mga apartments. Ano ba yung mga dahilan kung bakit nahihirapan ang mga Pilipino na humanap ng mga bahay na nirerentahan? Actually, madaling humanap. Maraming available kung talaga namang hindi ka maarte, may mga lugar na mabilis naman makita. Ang problema kung bakit hindi sila agad-agad nakakakuha ng unit para rentahan is because number one, credit score. Dito kasi sa United States, ang credit score ay napakahalaga. So dito, bago ka ma-aprobahan na makapag-rent ng isang bahay o isang apartment, i-check muna yung credit score or credit history mo. Yun pala yung gusto ko sabihin, yung credit history. Yung credit history, yun yung chine-check ng background check yun. In our experience before, noong 2018, before we got admitted to one of the apartment, nagbayad muna ako ng $50 para sa credit history check, parang ganun. So i-check yung credit history mo tsaka yung kung paano ka magbayad before, kasi meron silang record ng ganun, kung meron kang delinquency, kung meron kang problema sa pagbabayad ng mga loan at kung ano pang dapat mong bayaran, mga credit card. So chinecheck nila yun kung meron kang history. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi agad sila naka-aprobahan kasi unang-una, pagdating ng mga Filipino teachers dito sa United States, wala naman tayong credit history. That's why it takes time for them na ilabas yung approval or disapproval nung application natin para mag-rent ng isang apartment dito sa United States. Kaya lang, ang problema, dahil nga wala tayong credit history, ang nakikita nila lagi ay zero. So kapag niran yung pangalan natin sa system nila, nakikita nila yung pangalan natin pagdating mo dito na first time, wala kang credit history. So wala ka ring credit score for sure, zero yon. So mahirapan silang i-approve ka. Malalaman nila na taga outside United States ka. Kaya marami sa mga Filipino teachers na first time nakarating ng United States ay nakikita muna sa mga kapwa nila teachers ko. Katulad before nung unang dating namin, nakatira kami sa isang Filipino, hindi na siya teacher pero American citizen siya. For 1 month, nakatira kami doon sa bahay nila. So luckily meron siyang dalawang bakanting rooms for both of us kasi dalawa kami teachers nung panahon na dumating kami dito. Sa ngayon, it has been a trend kapag dumating ang mga Filipino teachers dito, nakikitira mo na sila for how many months or for a few weeks habang nag-aantay ng approval para magkaroon sila ng narentahan na bahay. Number 2 na dahilan kung bakit nahihirapan ang mga Pilipino na kumuha ng mga apartment or bahay na narentahan dito sa United States because ang dahilan ay yung fees, kasi medyo mahal yung hinihingi nila ng fees. Yung iba nagbabayad agad ng 1 month advance o mga ganon. Tapos katulad lang din naman sa Pilipinas, kaya lang syempre considering the amount, for example dun sa dati kong tinitirahan na apartment, $700 yung binibigyan nilang down agad. Tapos bukod pa yun, kung pumasok ka sa araw ng buwan, ng month na hindi sakto sa bilang. For example, ano ibig sabihin ko ng hindi sakto sa bilang? Dito kasi pagtungtong ng uno ng isang buwan, doon ka nagbabayad. For example, nagbabayad ako ng $550 dito sa bahay namin na to. So, sa pinakaunang araw ng buwan, magbabayad ka na agad. Unlike sa Pilipinas, yung bayad ng renta mo ay pagkatapos ng isang buwan na nakatira ka na. Dito, babayaran mo muna yung isang buwan bago mo tirahan. So for example, dumating ka ng 15 kunwari February 15. So from February 15 hanggang February 28 or 29, depende, kukompute nila yon. So apart dun sa down mo na, for example, dun sa apartment na tinitirahan mo, ang upa niya ay $700 a month. Mura na yon. So, yung magbabayad ka ng $700 a month, at the same time, magbabayad ka pa nung computation nila from February 15 hanggang February 28 or February 29. So, kasama yun sa bayad mo kasi papasok ka na. So, marami sa mga Filipino,
sinasadya nila na, or marami sa mga gustong umupa na Filipinos or not, sinasadya na pumasok mag-move in sa isang nirerenta na bahay ng auno para hindi na sila magbabayad ng extra computation nila noon sa mga pag hindi sakto sa buwan yung pasok mo. Number 3, kung bakit nahihirapan makakuha ng rentahan dito sa United States, especially dito sa amin, it's because yung mga utilities. Unlike sa Pilipinas, kung for example, naka-move in ka na sa isang na-approve ka na doon sa isang rerentahan mo ng apartment o bahay. Kung bakit ulit dagdag hirap or dagdag gastos, kasi nga pag pumasok ka doon sa bahay na yon before ka mag-move in, syempre pupunta ka muna sa water and light company. So magpapa-register ka para kabitan ka ng kuryente, kasi dito pag na-register mo sa water and light company, i-ayos nila yon, tapos papasok mo, may ilaw ka na. Hindi katulad sa atin na kapag nag-rent ka sa isang bahay, ando na yung may bahay, may tubig na, may ilaw na, so may metro na, meron ang tawag sa tubig. Yun yung kaibahan dito. Pagka pa nag-move in ka sa isang apartment, they make sure na ikakabit mo na yung tubig at ilaw. At the same time, sa iyo nakapangalan yun. So pag ako nag-move in sa isang bahay, bago ko mag-move in doon, ayusin ko muna yung water and light. So sa akin yung nakapangalan. So lahat yun sa iyo nakapangalan. Last reason kung bakit nahihirapan last reason kung bakit nahihirapan yung mga Pilipino na kumuha ng mga paupahan na bahay dito, it's because lalo na dito sa lugar namin, medyo matao siya. So maraming naghahanap ng bahay. So ang nangyayari kung bakit yung mga Pilipino nakikitira muna sa mga kapwa nila teachers, yung mga naunang teachers dito, kasi naghihintay sila na magkaroon ng bakante. Kasi kapag humanap pa sila pinilit nila na maghanap, so sa malayo sila nakakakuha, diba? So number 1 is transportation. So yung mga teacher naman dito, hindi naman agad-agad nakakakuha ng sasakyan. So ang nangyayari, makikitira muna sila, tapos at the same time magbabayad nila para makisakay sa sasakyan, parang ganon. So nakikitira muna sila kasi walang bakante na bahay or apartment dito sa United States, sa lugar, especially sa lugar, for example dito sa lugar namin, walang bakante. So ganun kami, nagdesisyon muna kami makisama before para makahanap ng mas malapit sa school. Kaya naman yung mga Pilipino, nagstay muna sila with other Filipino teachers in one house until magdesisyon na sila na they are ready to rent a house or rent an apartment. So kasi nga nasasabihan sila o na-advise sila sa mga ganong klaseng problema or concerns. Dito na lang muna tayo, guys. Hanggang sa susunod na story time. Bye-bye. See you later.